Kahit man nga po mga idol natalo ang Golden State Warriors kanina laban sa Cleveland Cavaliers, may ilang mga magagandang bagay pa rin ang nangyari kagaya ng pagtatala dito ni Jonathan Kuminga ng double-double, 18 points, 10 rebounds. Sadyang hindi pa rin naman siya masyadong na-appreciate ni Coach Steve Kerr dahil hindi ganoon ka-efficient ang shooting nito sa pagtatala niya ng 4 out of 15. Sa madaling salita, hindi pa rin talaga nawawala ang pagiging inconsistent nito, kaya kumpirmado na isa siya sa mga ititrade ng Golden State. Ayon sa isang insider, personal na nga pong kinausap ni Stephen Curry at Steve Kerr ang front office para malaman kung ano ang trade na pwede nilang gawin bago ang deadline. And since si Jonathan Kuminga ang pinakamalaking trade asset ngayon dahil patapos na rin naman ang kontrata nito sa pagkakaroon niya ng napakalaking trade value, siguradong isa nga po siya sa mga posibleng mawala sa kanilang lineup sa mga susunod na linggo. Samantala, kinumpirma nga po ngayon na hindi pa tapos si Rob Pelinka sa paggawa ng trade dahil mismong si LeBron James na ang nagsabi sa kanyang post-practice interview hindi pa ito kontento sa kanilang lineup sa kabila ng pagkuha nila kina Dorian Finney-Smith at Shake Milton. Sa ngayon, bagong sentro ang kasalukuyang target nila na makuha dahil mas gusto nilang palakasin ang front court upang hindi sila mahirapan kontra sa mas malalaking lineup. At isa sa mga big man na pinakamalapit ngayong makuha ay si Walker Kessler ng Utah Jazz na kasalukuyan na nga pong kaugnayan ngayon ng Lakers para makagawa ng trade. Sa katunayan, pwede nga po nilang makuha gamit sina Jalen Hood-Schifino, Jackson Hayes at isang future first round pick. Sa ngayon, pinag-uusapan pa at nakikipagnegosasyon pa ang dalawa at maaaring maisakatuparan ito sa mga susunod na araw. Sa kabilang banda, matagumpay na naipanalo muli ng Denver Nuggets ang laro ngayon kontra sa Utah Jazz 132-121 na siyang rason bakit umangat sila sa pang-anim na pwesto sa West na merong record na 18-13 win-loss kung saan meron sila ngayong daladalang 2-game win streak. At ayon sa ilang mga analyst, ang pinakarason ng pagkapanalo ay sa magagandang performance ni Russell Westbrook. Simula nga po nang ilagay si Westbrook sa starting lineup, mas lumaki ang impact nito sa opensa at depensa. Nakapagtala pa lang naman nga ito ngayong araw kontra sa Jazz ng kanyang pinaka-efficient na performance, 16 points, 10 rebounds, 10 assists sa kanyang 7 out of 7 shooting nang walang turnovers. Ibig sabihin, mas malinaw na ngayon na mas epektibo ang laro ni Westbrook sa Denver kapag inilalagay ito bilang starter instead na isang sixth man na lamang. Kaya mukha nga, kailangan nila itong panatilihin sa starting 5 sa mga susunod na laro.